Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Isa na naman pong pagkakataon ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng Kanyang salita at tayo po ay mapalakas sa pananampalataya at sa patuloy na paglilingkod natin sa Panginoon. Mga kapatid, sa oras po na ito ay mayroon na naman po tayong panibagong mensahe na galing sa Panginoon. At ito po ay may pamagat na More Than a Sunday Look. Mga kapatid, doon sa binasa ng ating kapatid kanina sa Matthew chapter 5 verse 20, ulitin ko lamang po upang sa gayon ay ma-remind po tayo. Ang sabi rito sa English translation, "For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven." Sa Tagalog, ang sabi, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Pagpalain po tayo mga kapatid sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, alam niyo po sa panahon natin ngayon, ang mga iglesia, ang mga samahan, ang mga relihiyon, isa po sa mga pang-akit nila upang magkaroon ng mga aanib sa kanilang iglesia, ginagamitan po nila ng mga taktika na katulad po ng mga pananamit na talaga naman pong kailangan talagang formal ang mga damitan. Kagalang-galang ang kanilang mga dating. Karespeto ang kanilang mga itsura. Subalit, mga kapatid, tandaan po natin na hindi po doon nababatay kung tunay tayong Kristiyano o hindi. Maraming Kristiyano sa panahon po natin ngayon ay pumupunta sa iglesia, pumupunta sa church service na talaga naman pong bihis na bihis at talaga namang muwang kagalang-galang. Pero pagdating po ng Lunes hanggang Sabado ay hindi naman ipinamumuhay ang kanilang natututunan sa church. Sa oras po na ito mga kapatid, pag-usapan po natin, ito pong sinabi ni Kristo sa Mateo 5:20 na kung saan merong dalawang mahalagang bagay na itinuturo sa atin si Kristo. Ang una po dyan, ang sabi ko rito, ang pagiging matuwid ay mahalaga upang makapasok sa langit. Malinaw po doon mga kapatid sa sinabi ni Kristo na may kahalagahan ang pagiging matuwid o pagiging righteous. Righteousness is important to enter the kingdom of God. Dahil po sa kingdom of God, wala po doong kasamaan. Kaya tayo po ay hinihimok at inuutusan ng Panginoon na tayo po ay maging righteous sa harapan niya. Pangalawa, sabi ko po rito, may katuwirang hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pansinin po natin mga kapatid, na merong tinutukoy si Kristo na katuwiran na hindi po karapat-dapat sa Diyos. Kasi po, kung iisipin natin mga tao na akala natin ang katuwiran basta matuwid tayo, ayos na tayo sa Panginoon, ligtas na tayo sa Diyos. Kasama na tayo doon sa langit pagdating ng paghuhukom. Pero meron po palang katuwiran, merong righteousness na hindi po katanggap-tanggap sa Diyos. At ito po ang pag-uusapan natin. Bakit nung panahon ni Kristo, nang siya'y nangangaral sa bundok, sinabi niya po na pag ang katuwiran natin o yung righteousness natin
ay hindi lumagpas doon sa mga Pariseo at sa mga Iskriba, hindi po tayo makakapasok sa langit. Pag-usapan po natin mga kapatid, ano po ba yung righteousness? Ano po ba yung uri ng righteousness o ng katuwiran na meron ang mga Iskriba at mga Pariseo? At bakit po natin kailangan itong higitan? Ang sabi ko po rito, not all righteousness aligns with God's will. Maraming tao ngayon, meron kanya-kanyang sariling meaning ng katuwiran. Akala nila kapag gumawa sila ng ganitong specific na bagay, ay iyon po yung magdadala sa kanila sa langit. Subalit, maliwanag ang Biblia kung paano dapat po nating gagawin ang katuwiran. At ang katuwiran po na yon ay dapat po nasa katuwiran ng Diyos. Hindi po ng katuwiran ng pangsarili po nating kahulugan o kaalaman. Bibigyan ko po kayo mga kapatid ng 3 bagay na kung saan pag-usapan po natin kung ano po ba yung buhay ng mga Pariseo at ng mga Iskriba at bakit po sinabi sa atin ng Panginoon na higitan po natin yung kanilang katuwiran. Ano bang mga katuwiran? Ano ba yung mga karakteristik ng mga Pariseo at mga Iskriba nung panahon po ng ating Panginoong Hesus? Pag-usapan po natin at sabi ko, bibigyan ko po lamang kayo ng 3. Number 1 po, self-righteous. O sa Tagalog, matuwid sa sariling mata. Tayo po ba mga kapatid, kung titingnan natin ang ating mga sarili ngayon, tayo po ba ay mga self-righteous? Pag-usapan natin, ano ba yung pagiging self-righteous? At paano natin masasabi na tayo ay isang self-righteous? Tingnan po natin. Ang number 1, ang sabi ko rito, yung mga self-righteous na tao, they look themselves as superior than others. Ito pala po mga self-righteous na ito, tinitingnan nila yung sarili nila na mas banal sila sa iba, mas matuwid sila sa iba, mas magaling sila sa iba, at talaga namang mas superior sila sa iba. At isa po ito sa karamihan na nirebuke ng ating Panginoon o sinaway ng Panginoon sa mga Pariseo at sa mga Iskriba nung panahon niya. Sa katunayan po, ito po yung dahilan bakit niya po ibinigay yung talinghaga. Patungkol po ito doon sa Pariseo at sa tax collector na nananalangin. Sabi doon sa Luke chapter 18, verse 9 hanggang 12. Pakinggan niyo po. At kanyang sinalita naman ang talinghagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili na nangagpapanggap na sila'y matutuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. May 2 lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito. Pakinggan niyo po mga kapatid yung panalangin ng Pariseo. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya o hindi man lamang gaya ng maniningil na buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa 1 linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong kinakamtan. Pansinin po natin, lahat po nung panalangin nung Pariseo sa kanyang prayer ay patungkol sa kanya. Walang patungkol sa Diyos. Ito po ang isa sa indikasyon na tayo po ay isang self-righteous na tao o isang self-righteous na Kristiyano. Kaya po, kapag tayo self-righteous, hindi po tayo makakapasok sa langit. Maliwanag po yan. Sinasabi ng kasulatan. Kung hindi po tayo hihigit doon sa
katuwiran ng mga Pariseo at ng mga Eskriba, ang sabi ng Panginoon, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano pa? Number 2, they refuse to be corrected or to be taught. Ang mga self-righteous na tao, mga kapatid, ay talagang allergy po sila sa mga turo at sa mga pangangaral. Halos ayaw po nilang mapangaralan, ayaw po nilang ma-criticize, ayaw po nila na turuan sila ng tao. Ito po ang isang nakakalungkot na ugali ng napakaraming Kristiyano sa panahon natin ngayon. Dahil po yung iba, talaga namang akala nila mas marunong pa sila sa ministro, mas marunong pa sila sa mga opisyalis ng church. Okay lang naman sana yun kung talagang tama, sa biblical yung sinasabi mo. Hindi ko naman po sinasabing wag natin i-correct yung ministro o wag natin i-correct yung matatanda. Lalong higit, kung nakikita natin na may maling itinuturo. Pero, kung wala naman po tayong dahilan at tama yung itinuturo ng ministro o ng mga matatanda sa iglesia, at ikaw yung mali, wag na po tayong magmatigas, wag na po tayong maging mayabang, wag na po tayong mataas. At tayo po ay magpakababa at tanggapin yung turo na yon na itinuturo sa atin. Bakit? Kasi po, kung hindi tayo ganon, kung hindi po tayong handang magpaturo at magpaaral sa sinasabi ng kasulatan, isa po tayong self-righteous na Kristiyano. At mag-ingat po tayo dahil ang sabi ng Panginoon, hindi po tayo makakarating sa langit kung tayo po ay self-righteous. Number 3, sabi ko rito, self-righteous people are using rules and religion to condemn others. Ito yung mga tao po, mga kapatid, na mahilig manghatol, mahilig mampuna ng mga tao, gamit ang mga batas, ang mga pulisiya, mga rules, na talaga namang sobrang, kala mo, hindi sila makabasag pinggan, na talaga namang, kala mo, mga perfectionist, na dapat hindi ka pwedeng magkamali. Alam nyo po, yun yung nakakalungkot na pangyayari, sa buhay ng isang Kristiyano. Dapat hindi po tayo katulad ng mga ganitong tao. Dahil lahat po tayo nagkakasala sa Panginoon, lahat po tayo nagkakamali. Meron pong tamang paraan ng pagdidisiplina ang Panginoon. Hindi lamang po tayo nakasentro doon sa mga batas, hindi lamang tayo nakasentro doon sa mga rules, lalo na sa church. Hindi porke nanghina si kapatid, kinamuhian na natin, tinakwil na rin natin, hindi na natin tinanggap sa church. Mag-ingat po tayo mga kapatid, dahil mas maigi yung magkaroon tayo ng kaawaan kaysa yung sobrang stricto natin sa mga rules and regulation, sa mga batas. Iba po yung pagiging obedient sa pagiging legalistic. Mamaya pag-uusapan po natin yan sa mga susunod nating mga ito. Kaya mag-ingat po tayo dyan mga kapatid, yung ginagamit yung mga rules, yung mga regulation para manita, para manisi ng ibang kapwa nila, lalo na sa church. Mga gawain po ito ng mga eskriba at mga Pariseo ng panahon ni Kristo. Mahilig po silang manita. Pakinggan po natin dito sa Matthew chapter 15, verse 1 hanggang 3. Nang magkagayoy nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Pariseo at ang mga eskriba na nagsisipagsabi, bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda? Sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila,
Bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? May mga Kristiyano ganito po mga kapatid, nakakalungkot. Kasi mas pinaprioritize natin minsan yung mga tradisyon sa church kaysa yung talagang itinuturo ng Biblia. Mas binibigyan diin natin at talagang sinusunod natin yung mga tradisyon, yung mga salit-saling sabi na wala naman talaga sa Bible, na hindi naman talaga inutos ng Panginoon. At pag yung mga kapatid na hindi nakakasunod doon, talaga namang pinapahiya pa sa loob ng church. At kala mo naman hindi na nila kapatid. Huwag po nating gamitin ang ating pagsunod sa Diyos upang maging lisensya para apak-apakan din natin yung ibang tao. Huwag nating isipin na mas matuwid tayo kaysa sa ibang tao. Gawin po natin ang nararapat na pagsunod, nararapat na paglilingkod sa Panginoon. Subalit, huwag po tayong magyayabang, huwag po nating titingnan yung sarili natin na mas mataas pa kaysa sa iba. Katulad itong mga Pariseo na ito, talagang sinaway nila yung mga apostol ni Kristo. Bakit di kayo naghuhugas ng kamay? Hindi ba yan yung sabi ng mga matatanda sa atin noon? Sabi ni Christ, bakit kayo mas pinapalitan nyo yung mga salit-saling sabi ng matatanda sa utos ng Diyos, sa utos ng Panginoon? So mga kapatid, mag-ingat po tayo. Tandaan po natin ito. Ang pagiging self-righteous ay hindi po makakapasok sa langit. Pangalawang ugali o karakter ng mga Pariseo at mga eskriba nung panahon po ni Kristo, sila po ay hypocrite. O sa Tagalog, mapagpaimbabaw. Sa Tagalog, kaya po tinawag na mapagpaimbabaw, galing sa root word na ibabaw. Ibig sabihin, yung ibabaw lang ang nakikita. Yung ibabaw at yung ilalim, magkaiba. Kung ano yung pinapakita niya sa labas, hindi yun yung pinapakita niya sa loob. Hindi yun yung ugali niya talaga sa loob ng katawan niya o sa kanyang pagkatao. Ano po ba yung mga karakteristik ng pagiging hypocrite? Ang sabi ko po rito, number 1, they act holy in public but live differently in private. Gusto ko po tanungin natin ang ating mga sarili ngayon. Pareho po ba ang ating ipinapakita pagdating po ng Sunday service na talagang kagalang-galang tayo, napakabuti po nating tingnan, napakamasunurin natin. At pagdating po ng Monday to Saturday, na kung saan wala po tayo sa church, wala pong nakakakita sa atin kundi yung pamilya lang natin. Ginagawa pa rin po ba natin ang kalooban ng Diyos kahit wala pong nakakakitang ibang tao sa atin? Kasi po kung hindi, ang tawag po sa atin ay ipokrito o mapagpaimbabaw. Ang taong nagpapakitang gilas lamang at hindi naman talaga niya sinusunod ang Panginoon, gusto niya lang ma-approve ng tao kaysa ma-approve ng Diyos. Ang tawag po doon, ipokrito. At ang mga ipokrito, ang mga mapagpaimbabaw, hindi po aakyat sa langit. Matthew 23:27 hanggang 28, ang sabi dito, sa aba ninyo, pag sinabing sa aba, sa kaawa-awa ninyo, kayo nang pinakakawawa. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapwat, sa loob ay puno ng mga buto, ng mga patay na tao, at ng lahat ng karumal-dumal. Gayon din naman kayo sa labas ay nangag-aanyong matuwid sa mga tao, datapwat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Sipin niyo po, itong mga pariseo at mga eskriba, akala mo, nung panahon ni Kristo, talagang napakabanal nila tingnan na talagang ang gaganda ng mga damit nila, yung mga robe nila. Kagalang-galang sila. Pero deep inside, ang puso po nila ay sobrang corrupted. Ang sabi ng Panginoon dito, puno ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Katampalasanan ay pagyayabang po mga kapatid. Pagiging mataas, pagmamataas ang ibig sabihin po niyan. Kaya sinasaway ng Panginoon
ang mga Fariseo at mga Eskriba ng panahon niya. Sapagkat para daw po silang mga libingan. Di ba yung mga libingan dyan sa atin, talagang pinapaganda po natin yung lalagyan eh. Pero yung loob po nun, kalansay, patay na tao. Ganun din po tayo kapag tayo po ay magiging mapagpaimbabaw. Let's check and double check our lives. Tingnan po natin kung talaga ba tayong nagpapabago sa Panginoon, kung talaga ba tayong natatransform from the inside out, o baka naman po sa labas lang ang ipinapakita natin, pero yung puso natin, ganun pa rin, walang pagbabago. Hindi man lang nakapasok si Kristo sa puso natin. Number 2, isang karakteristik ng mapagpaimbabaw, they easy to judge others while ignoring their own faults. Ito yung mga tao po na mahilig manghatol ng ibang tao, lalo na sa church. Mahilig manghatol. Pati pananamit, kung ano-anong hinahatol sa kapwa. Pati postura, wala namang ginagawa kahit sa kanya yung tao na yun. Kung ano-ano nang pinagsasabi. May mga ganun pong Kristiyano na lahat ng makita niya, hahatulan niya. Ito yung itinuturo sa atin ng Panginoon sa Matthew chapter 7, verses 1 hanggang 5. Ang sabi nito ng Panginoon, pakinggan natin. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. O paano sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mo alisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata. Ikaw ay na mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Kaya, ito po, mag-ingat po tayo mga kapatid. Tingnan natin yung sarili nating mata. Baka merong troso dyan na nakabalandra. Alisin muna natin yung troso, sabi ni Kristo, sa mata natin. Bago natin makita yung puwing ng mata ng kapwa natin. Tayo mga Kristiyano po, mag-ingat po tayo sa panghahatol. Dahil sa hatol na hinatol natin, doon din tayo hahatulan, ang sabi ng Panginoon. Maliwanag po yan. Number 3, pangatlo po na karakteristik ng isang hypocrite, they say the right things but not practicing them, and they love public recognition or acknowledgement. Alam niyo po, itong mga mapagpaimbabaw na tao, ito po yung mahilig magsalita ng mabubuting bagay, mga talagang magagandang bagay. Pero hindi po nila ina-apply sa sarili nila. At sila po ito yung mga tao na mahilig na maghanap ng mga recognition sa public. Talagang gusto nila na napupurihan sila. Talagang na igagalang sila. Katulad ng mga Fariseo at mga Eskriba, di ba? Na talaga namang ang sabi ng Panginoon, ito may mga tao na mahilig sa papuri. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, may mga ganun Lalo na yung mga pastor ngayon. Hindi lang na tawag na pastor siya. Nagtatampo na sa member. Hindi porke ikaw yung malaking magbigay sa church. Dapat ikaw na yung laging pinupuna, laging pinapansin, laging pinaparangalan. At dapat po huwag tayong mag-ugali na gano'n. Hindi po tayo dapat mag-isip na tayo'y mas mahalaga kaysa sa ibang kapatiran natin sa church. Dahil pantay-pantay po tayo sa harapan ng Panginoon. Pakinggan niyo po itong sinabi ng Panginoong Jesucristo dito sa Matthew chapter 23, verses 3 hanggang 7. Ganito yung mga ugali na mga mapagpaimbabaw na Fariseo at mga Eskriba. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo ay kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Sabi ng Panginoon, yung mga tinuturo ng mga Fariseo at mga Eskriba, ganapin nyo. Sabi niya, walang problema dyan, sabi ng Panginoon. Datapwat,
huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Ano daw yung mga sinasabi nila at hindi ginagawa? Oo, verse 4, sila'y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin at ipinapapasan nila sa mga balikat na mga tao, datapwat ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri. Tignan nyo po yan. Verse 5, datapwat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makakita ng mga tao, sapagkat nangagpapalapad sila ng kanilang mga pilakterya, yung pilactery, mamaya papakita ko sa inyo yan, at nangagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit, at iniibig ang mga pangulong dako sa mga pigingan, at mga pangulong luklukan sa mga sinagoga, at pagpugayan sa mga pamilihan, at ang sila'y tawagin ng mga tao, Rabi. Ito po yung mga ugali ng mga Pariseo at mga Eskriba, na talagang kala mo na talagang sila po yung main character sa istorya. Gusto nila sila yung tanyag, sila yung napapansin lagi. Alam niyo po, maraming ganyan sa church eh. Pumunta po tayo sa mga malalaking church. Marami pong ganyan na gusto nila sila yung tanyag, porque sila yung may kaya sa buhay, sila yung kilala sa church. Dahil sila po ay merong ginagampan ng office sa loob ng church, o anak ng elder, anak ng ministro. Talaga dapat sila yung number one sa loob ng church. Hindi po ganun. Dapat tayo mga Kristiyano, hindi natin dapat ikinukumpara yung sarili natin sa iba na para bagang tayo yung nasa angat, sila yung nasa mababa. Wala pong ganun. Salungat nga po ito sa sinasabi ni Kristo, yung sabi ng Panginoon. Kung nakikita nyo yung sarili na kayo ay karapat-dapat, mas lalo kayong magpakababa. Maging aral po ito sa atin. Yung mga ibang iskriba at mga Pariseo noon, naglalagay pa sila noon ng phylactery. Yung mga nilalagay nila sa noo. At mababasa natin yan sa Deuteronomy chapter 6 verse 8. Hindi naman po yun literal nung sinabi noon ng Panginoon yun. Nung panahon ni Moises, hindi po yun literal. Pero nung kalaunan, ginawa pong literal ng mga Hudyo. Kaya naglalagay sila dito ng mga phylacteries na tinatawag, o yung parang box na nilalagay po nila sa noo nila. Yun po yung pagiging mapagpaimbabaw nila nung panahon na yun. Nagpapadala po sila ng mga mabibigat na pasan sa mga tao, na imbes sila dapat yung pumasan. Yan, yung mga ganun po mga pangyayari nung panahon na yun, talaga pong ibinunyag ng Panginoon upang mapahiya yung mga Pariseo at mga Eskriba. Number 3, mga kapatid, dito po tayo magtatapos. Sila po ay legalistic, o mga legalista. Ano ba yung mga characteristics ng pagiging legalistic? Ito po ba ay masama? Ito po ba ay delikado sa iglesia ng Panginoon? Tingnan po natin. Ang sabi dito, number 1, ang pagiging legalistic po sa loob ng church ay, ang sabi dito, they are more focused on law than faith to God. Ito mga Pariseo at mga Eskriba, masyado po silang nakatuon doon sa batas, doon po sa mga palatuntunan, doon sa mga rules, katulad ng sinabi ko kanina, kaysa po sa mga dapat at mas mahigit na mga bagay na dapat nilang gawin. At ano-ano yung mga bagay na higit na dapat nilang gawin? Yung pananampalataya, justice, di ba? Yung justice, yung faith, yung love. Nung panahon po nila, yung mga Pariseo at mga Eskriba, sobrang higpit nila sa mga batas na kung saan, to the point, na nawawala na yung pananampalataya, nawawala na yung justice, nawawala na yung pag-ibig. John chapter 5 verse 39 hanggang 40. Ang sabi dito, saliksikin ninyo ang mga kasulatan
sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Ito mga Pariseo at mga eskriba, mga kapatid, talagang kung tutusin, halos memoryado nila yung Torah o yung batas ni Moises. Dahil halos araw-araw po nilang binabasa, araw-araw po nilang nire-recite, at talagang pinag-uusapan nila nung panahon na yon. Subalit, hindi po nila naunawaan na yung kaharap na pala nila ay yung hangganan ng batas ni Moises, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na siya yung author ng law. Siya yung author ng law, siya yung nagbigay ng batas. Masyado silang legalistic, masyado nilang ginagamitan ng mga batas. At hindi nila nakita na nasa harapan na pala nila yung nagbibigay buhay at nagliligtas ng mga tao. Bagamat nakita po nila na napakaraming himala, napakaraming extraordinary na ginawa ni Kristo, subalit ang kanilang puso ay tumigas dahil sa kanilang sariling kaunawaan at sarili nilang katuwiran. Number 2, ang pagiging legalistic, mga kapatid, sabi rito, they are adding man-made traditions to God's commands. Ito mga legalistic na mga tao, at napakarami nito sa panahon natin ngayon. Ito yung mga tao na dinadagdagan kung ano yung sinasabi ng Biblia, at yun yung ini-implement sa church. At kapag hindi mo yun sinunod, parang ikaw na yung masama, ikaw na yung walang kwenta sa loob ng church. Yun po yung pagiging legalistic. Huwag natin paghahaluin yung tradisyon ng tao at sinasabi ng kautusan ng Panginoon. Maliwanag po yan sa Mark chapter 7, verse 6 hanggang 8. Ang sabi ng Panginoon dito, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng mga tao. Nilisan niyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. So makikita po natin dito, huwag nating ipagkukumbine yung salita at mga tradisyon ng tao, yung mga salit-saling sabi ng matatanda, kaysa yung salita ng Diyos na nababasa sa Biblia. Kaya nga po tayo dito sa ating iglesia, mga kapatid, ingat po tayo pagdating po sa mga tradisyon, pagdating po sa mga kinagisnan na mga gawain. Kung ito po ay hindi makakapagpa-edify o makakapagpatibay sa mga Kristiyano sa ating iglesia, ay hindi na natin po dapat gawin. Hindi naman tayo gumagawa dahil ginagawa din ng ibang church o dahil yun yung uso, yun yung trending. Ay hindi po ganun. Tayo po ay gumagawa dahil yun yung pinag-uutos ng Panginoon upang doon po tayo titibay. Hindi doon tayo manghihina. Yung mga tradisyon ngayon kung ano-ano mga tradisyon, imbes na nagpapalakas sa Kristiyano, yun pa yung nagpapahina sa kanila. Bakit? Nandun na po yung mga inggitan, yung mga pagpapalakasan, yung mga maling kompetisyon, di ba? Nagkakaroon ng inggitan, nagkakaroon ng pagtatalo-talo, chismisan sa loob ng church. Dahil sa mga tradisyon na ginagawa natin sa loob ng church. Na dapat sana, yun yung nagpapatibay sa atin, ay yung patuloy yung nagpapahamak sa atin. Number 3, at last na characteristic ng isang legalistic na tao, they are strict with minor laws while ignoring greater matters. Ito yung mga tao na
talagang pati yung minor na mga bagay, mga maliliit na bagay, at talaga namang pag nasaway mo yan, talagang papagalitan ka nila, talagang sasawayin ka nila. Pero nakakalimutan po nila yung mga malalaking bagay na dapat nating gawin, na dapat yung bigyang pansin. Katulad po ng isang instance sa Bible, sabi sa Matthew 23:23, pakinggan nyo po. Saban ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo sa ikapo ng yerba buena at ng anis at ng komino, at inyong pinapabayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan, ang pagkahabag, at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito, at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Ayan. Ito yung sinasabing yung namimili ng utos na gustong sundin. Ginagawa nila yung ibang bagay, pero yung ibang bagay, ini-ignore nila. Aba mga kapatid, mag-ingat po tayo dito. Kung ayaw po nating maturingan na tayo legalistic, mas pansinin po natin yung mga mahalaga at mga importanteng bagay. Huwag lamang po tayo nakatuon doon sa bylaws ng church o sa sinasabi ng Bible na mga utos ng Panginoon. Oo nga, utos ng Panginoon na maging stricto tayo pagdating sa kasulatan. Pero, inuutos din ng Panginoon na magmahalan tayo, magpatawaran tayo sa isa't isa, magdalaan tayo ng pasanin. Kaya, kailangan po merong balance na nangyayari, lalong higit sa loob ng iglesia ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon ng mga legalistic na tao. Ayaw ng Panginoon yung mga taong sobrang pinahihirapan yung kapwa nila Kristiyano para lang ma-implement yung mga minor na mga bagay. Kaya dapat po magkaroon tayo ng balance lagi sa loob ng church. Sinusunod natin ang disiplina ng Panginoon, at the same time na ipapakita natin yung pagmamahal at yung ating yung ating empathy sa tao at lalo na sa mga kapatiran natin sa Panginoon. Yung tinukoy doon yung mint at yung anis at saka yung cumin. Ito kasi po yung mga bagay na ito, yung mga herb, yung mga herb na ginagamit po nung panahon na yon na pagdating sa pagluluto. Aba, iniikapuhan pa ng mga pariseo at mga eskriba. Yun tuloy, nawawala yung mga katarungan sa kanila, di ba? Pinahirapan nila lalo yung mga mahihirap, lalo ng panahon na yun, sakop sila ng mga Romano. Kaya nawawala yung pagiging makatao ng mga pariseo at mga eskriba na ito, matupad lamang nila yung ikapo, matupad lamang nila yung sinasabi ng kautusan ni Moises. Tanda natin, magkaiba yung true obedience sa pagiging legalistic. Sabi ko nga kanina, pag-uusapan natin to. Ang sabi ko rito, true obedience is motivated by love, not by fear or pride. True obedience focuses on the heart, not just external actions. True obedience seeks transformation, not just rule-keeping. True obedience flows from faith. Kung mayroong kang pananampalataya, susunod na lang yung tunay na pagsunod sa Panginoon. True obedience shows mercy, humility, and grace. Yan po yung pagkakaiba ng pagiging masunurin at sa pagiging legalista. Ang gusto ng Panginoon yung pagiging masunurin eh. Yung susunod tayo sa Kanya, at the same time, minamahal natin ang Panginoon. Hindi tayo sumusunod dahil natatakot tayo o napaka-legalistic ng Panginoon. No, hindi po ganun. Gusto ng Panginoon yung talagang kusang loob tayo dahil nakikilala natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Christ is our righteousness, and He is the reason why we become
Kung ang ating righteousness ay hiwalay kay Kristo, hindi po yan katanggap-tanggap sa Panginoon. Nararapat po at dapat nating malaman na ang ating katuwiran ay laging nakabase sa katuwiran ni Kristo. Si Kristo po ang dahilan bakit tayo naging matuwid sa Diyos. Hindi po dahil sa tayo ipinanganak na matuwid o dahil sa masipag tayong gumawa ng mabuti sa ating buhay. Kahit anong kabutihan po natin na gawin, kung hindi po tayo konektado kay Kristo, baliwala po yan sa harapan ng Panginoon. Ikalawang Korinto 5:21, yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Napansin niyo po? Dahil kay Kristo tayo'y naging matuwid sa harapan ng kanyang Ama. Kaya wala po tayong may pagyayabang sa ating buhay. Wala tayong may pagmamalaki. Ang sabi rito, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ito po yung saving grace ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki. Kaya kung ano man po tayo ngayon, kung tayo man po ay nabago at binabago ng Diyos, kung tayo man po ay mabuti ngayon, kung tayo man po ay mabait ngayon, kung tayo man po ay matuwid ngayon, hindi po dahil sa sarili nating kakayanan, kundi dahil sa tulong ni Kristo, dahil sa kanyang kamatayan, sa kanyang sakripisyo, tayo po ay naging karapat-dapat sa Diyos. Dahil siya po ang nagdala sa atin sa Diyos. Kaya, sa ating buhay, ang dapat po nating itanyag, ang dapat nating itaas, ay walang iba kundi si Kristo na ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 1 verse 31, ang sabi rito sa English, so that as it is written, let the one who boast in the Lord. Ang ipagmalaki natin, ang ipagyabang natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, bilang pagtatapos, ang sabi ko po rito, being a Christian is more than being nice or attending church with a big smile or doing good deeds. It is not about showing off our actions or trying to earn praise. True righteousness comes from Christ alone, His righteousness working in us and through us. He is the reason for everything we do. To be righteous is to become more like Christ, living as a sacrifice that is holy and pleasing to God. Mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon sa linggong ito, at nawa patuloy tayong ingatan ng Panginoon at ng Kanyang Santong Espiritu sa lahat po ng ating gagawin, sa lahat ng ating desisyon. Iniwan ko po ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat, at nawa magkita-kita po tayo sa susunod na linggo sa lulubin po ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat.